Bali, ang sustainable fisheries po, ito po ay isang paraan ng pag-aani ng isda na hindi lamang po natin kinukonsidera ang kasalukuyang ani, kundi kinukonsidera po natin ang kahalagahan ng pagpreserba para po ito'y magiging kapaki-pakinabang pa sa mga susunod na henerasyon. Okay po, dito po sa Region 2, meron po tayong mga interventions na ginagawa para mapanatili po natin itong tinatawag nating sustainable fisheries. Unang-una po, meron po tayong closed season. Ito po yung mga panahon na binagbabawal po natin ng paghuhuli ng isda upang mabigyan po natin sila ng panahon para mangitlog pa at magparami. Meron din po tayong mga pinapanatiling mga regulations sa paggamit ng mga tamang mga panghuli ng isda upang hindi po natin mahuhuli ang mga breeders na kailangan pa natin po silang mapakinabangan para sa reproduction, patuloy na reproduction ng species na ito. At meron din po tayong tinatawag na stocking. Meron po tayong population restocking na kung saan nagbibigay po tayo ng mga similya para i-stock po natin sa mga yamang tubig upang ito po'y maging ang pamamaraan para makapagparami pa po ng isda. Opo, napapanahon po ang issue na to sa pagbaba po ng produksyon ng isda natin dahil sa unang-unang problema po natin na kinakaharap ngayon ay itong climate change. Ito po yung pag-init ng tubig. Dahil po sa epekto nito, bumaba pa po ang produksyon. Kahit po sa sektor ng aquacultura, napapansin po natin ang pagbaba ng pagbuga ng itlog ng mga isda natin. At ganoon din po ang availability po ng ating fish supplies sa market dahil po dito sa patuloy na pag-init ng tubig natin. Sa sektor po ng aquacultura, dito po sa inland fisheries po natin, meron po tayong isinagawang mga proyekto na kung saan dapat mapababa po natin ang level ng temperatura sa fish pond. Meron po tayong tinatawag na aqua shading. Napatunayan po na yung aqua shading po ay isang mahalagang pamamaraan upang mapataas po natin ang produksyon ng similya. Opo, bali ito po ay isang kolaborasyon po natin, research project po natin with Central Luzon State University. At talaga meron po itong isinagawang experiment po na controlled condition at ginawa na rin po natin dito sa mga commercial hatchery ponds po natin. At napatunayan po na halos madoble po natin, hanggang triple pa po ang produksyon ng similya kumpara po sa walang aqua shading po. Mahalaga po ang kolaborasyon po natin na proyekto with UPLB po dito sa sinasabi po natin na Climate Information Services. Dahil po dito sa pamamaraan na to, mabibigyan po natin ng tamang informasyon ang ating po mga fish farmers para maging updated po sila sa mga mahalagang informasyon katulad ng level ng temperatura, yung paparating ng mga kalamidad upang ito po ay patuloy na mapaghandaan at mapababa po ang impact ng mga kalamidad na ganito. Siguro po makakatulong po yung talagang strong awareness po ng bawat institution upang mabigyan po natin yung kanilang roles para po malabanan po natin ang epekto ng climate change. At ini-encourage po natin yung mga stakeholders na maging cooperative po sa ating mga ipoprovide na mga informations, ganoon din po sa mga technology upang mapakinabangan po yung bawat produkto ng mga research ng ating mga institutions.